Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1321. Napakabilis ni Jack, at sa isang iglap ay lumapit siya sa Young Master Hunt, at pagkatapos ay sinuntok siya. Itong lalaking ito, aawayin siya. Nang makitang nagmamadaling lumabas si Jack, nagulat si Helena. Sa simula pa lang ay hindi pa siya naaaliw ng pangalawang Young Master na ito. Ginamit lamang na panangga si Jack. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya inilantad ni Jack, ngunit sa mga oras na ito, talagang lumabas siya para iligtas siya. Itinuring ba talaga ako ng batang ito na girlfriend niya? Dahil ba maganda ako at nahalikan ko siya? Sa puso ni Helena, ang gayong pag-iisip ay hindi inaasahang lumitaw ng hindi namamalayan. Sa pag-iisip, naramdaman niyang napakalaki ng posibilidad na ito. Kung tutuusin, ang tatlong magkakapatid na ito ay mga first class na kagandahan. Ang ganitong uri ng kabayanihan na pagkakataon upang iligtas ang kagandahan ay kinaiinggitan ng iba, at marami ang lahat ay sabik para dito. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin. Naikuyong din niyang Master Chet ang kanyang mga kamao, pinakilos ang aura sa kanyang katawan, at saka sinalubong ng suntok si Jack. Nang magtagpo ang dalawang kamao, isang kakilakilabot na dagandong ang tumunog, at malakas na enerhiya ang nagmula sa lugar kung saan nagtagpo ang dalawang kamao. Agad namang sumimangot si Chet na may ngiti sa labi. Akala niya noon ay madali niyang matatalo ng suntok si Jack. Gayunpaman, ang lakas na nagmula sa katawan ni Jack ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at silang dalawa ay nasa isang pansamantalang pagkapatas. Hindi pwede. Naglabas na ng healing pill si Helena at nilunok ito. Noong una, akala niya ay matatalo si Jack, ngunit ang eksena sa harap niya ay halatang hindi ito ang kaso. Ang kakilakilabot na enerhiya ay nagliliwanag pa rin, pagkatapos ng dalawa ay nagbanggaan, lumipad sila ng paurong ng higit sa 10 metro, pagkatapos ay lumapag sila sa lupa at nagpatatag. Paano ito posible? Ang iyong antas ng paglilinang ay malinaw na hindi kasing taas ng sa akin. Paano may kukumpara ang iyong lakas sa akin? Hindi makapaniwala si Chet sa lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na ang mga ehersisyo ng kanilang pamilya Hunt ay ang pinakamahusay. Sa makatuwid, kahit na may parehong antas ng paglilinang, si Jack ay hindi magiging kanyang kalaban. Pero ngayon, halatang mas mababa na sa kanya ang cultivation level ni Jack, at dahil dito, base sa laban ng dalawang lalaki sa pagkakataong ito, halos pareho na ang lakas ng dalawa. Hindi ba normal na tumalon sa kalaban? Bahagyang ngumiti si Jack at tumingin ng diretso sa kalaban. Ang mga sulok ng bibig ni Chet ay marahas na kumaibot. Kung siya ay isang ordinaryong casual na magsasaka o kung anuman, masasabi iyon ni Jack at ayos lang. Pero sino siya? Siya ang Young Master ng Hunt family, at walang alinlangang pinapahiya siya ni Jack sa pagsasabi nito sa kanya ngayon. Anak, ginagalit mo ako. Lumipad si Chet at tumayo sa hangin, pinitik ang kanyang palad, at lumitaw ang isang mapusyaw na asul na espada sa kanyang kamay. Mid-grade spirit weapon. Napatingin si Jack sa espadang ito, lumilipad din siya, at hindi maiwasang bahagyang magulat. Kabanata 1322. Ang nagulat na hitsura ni Jack ay lubos na nasiyahan kay Chet. Nakataas ang sulok ng kanyang bibig ng masasamang arko, at tumaas ang kanyang mga kilay. Paano? Natatakot ka ba? Haha, medyo foresight ka pa, nakikita mo na hindi mahina ang espada ko. Sa puntong ito, itinaas ni Chet ang espada, itinuro si Jack, at nangingibabaw na sinabi, ngayon, gagamitin ko muna ang espada ko para putulin muna ang mga kamay mo. Pagkatapos mong masugitan ng husto, mapapanood mo lang kung paano ko paglaruan ng girlfriend mo sandali. Maganda talaga ang combat effectiveness ni Jack, master siya sa mga masters, but unfortunately, ang nakilala niya ay ang perverted young Master Chet. Sa pagtingin sa espada ay makikita mo ang mahinang pagbabago-bago ng aura, na pabuntong hininga si Helena sa kanyang puso. Noong nakipag-away si Young Master Chet sa kanya ngayon, ang iba pang espada na ginamit ay isang mababang uri ng espiritual na sandata. Sa hindi inaasahan, ang taong ito ay mayroon ding isang panggit ng gradong espiritual na sandata. Mukhang ngayon ako ay nasa isang kalamidad. Baka alam ni Jack na ako ang nakatatandang kapatid ni Daniela, kaya siya lumabas para iligtas ako. Mabilis na nakaisip si Helena ng posibilidad, at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang batang ito ay mukhang infatuated na lalaki pa rin, ngunit ngayon ay nasaktan niya si Young Master Hunt, at natatakot siyang mawala ang kanyang buhay dito ngayon. Sok-sok? Confident pa rin. Walang pakialam si Jack sa armas. Binalot niya ng aura ang kamao niya. Wala ka bang armas? O plano mo bang gumamit ng martial skills at iniisip mo pa ring mananalo kalaban sa akin? Nang makitang hindi talaga kumuha ng armas si Jack, bahagyang nagulat si Chet.
Gayunpaman, mabilis siyang ngumiti at nagsabi, "Oh, alam ko, dahil alam na alam mo na hindi ka makakakuha ng anumang malalakas na armas, at hindi ka makakakuha ng mga armas na makakatulong sa iyo na madagdagan ang iyong pagiging epektibo sa labanan. Atakihin mo muna ako, pagkatapos ay pag-usapan natin ito." Si Jack ay tamad na makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekan kaya nagpasabog siya ng isang suntok, at kaagad, isang napakalaking alon ng aura ang bumaril mula kay Jack. Matapos lumitaw ang alon, ito ay patuloy na umaalon, at ang mga alon ay tumaas ng pataas, at ang kakilakilabot na alon ay direktang sumugod sa Young Master Chet sa ibaba. Damn it! Ang martial art na ito ay hindi bababa sa second rank low level, ang momentum na ito ay masyadong nakakatakot. Nang makita ang nakakatakot na alon sa kanyang harapan, seryoso ang mukha ni Young Master Hunt. Sa hindi inaasahan, ang martial arts ni Jack ay makapangyarihan, kaya ng ganoong momentum, ang pag-ataking ito ay hindi gaanong mahina kaysa sa pag-atake ni Helena sa mga huling yugto ng True God Realm ngayon lang. Nang makita ang nakakatakot na martial arts ni Jack, hindi naglakas loob si Young Master Chet magpabaya, at agad na ibinuhos ang aura sa espada na nasa kamay niya. Ang espada ay bumigkas ng isang kakilakilabot na hiyawan, at ang pagbabago-bago nito ay naging mas matindi. Lift Aura Slash. Ipinamalas muli ni Young Master Chet ang kanyang makapangyarihang martial arts. Sa pagkakataong ito, ang mga daong ito ay halatang mas malaki kaysa sa mga nauna, at sila ay mas solid. Malinaw, pagkatapos na lumipat sa isang mas malakas na sandata ng espiritu, ang pag-atake ni Young Master Hunt ay halatang mas malakas kaysa dati. Kabanata 1323. Ang mga dahon ay nag-condensed mula sa aura at sword energy, kumislap ng diretso, natatakpan ang isang malaking espasyo, nagbobomba pabalik-balik sa wave ng aura sa harap niya. Isang kakilakilabot na dagandong ang tumunog, at ang alon ay patuloy na naglaho. Matapos ang lahat ng mga dahon ay sumabog, ang alon ng espiritual na enerhiya na ipinakita ni Jack sa harap ay sa wakas ay nawala ni Young Master Hunt. Ang lahat ng mga pag-atake ay tinanggal. Damn it! Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng ito ay nawala, ang mga sulok ng bibig ni Young Master Chet ay bahagyang kumaibot, ang kanyang ekspresyon ay pangit. Kasi, nadatnan niyang nawala si Jack na nasa tapat. Nawala na rin ang sugatang Helena na kanina pa pinagmamasdan ang lahat sa malayo. Malinaw, sinamantala ni Jack ang kakilakilabot na alon ng aura at mabilis na sumugod. Pagkatapos na isalansen sa taas, hinaranggan niya ang paningin ni Young Master Chet, at sinamantala ni Jack ang sandaling ito at mabilis na tumakas kasama si Helena. Masyadong matalino ang batang ito. Alam niyang hindi ko siya kalaban, kaya tumakas siya. Damn! He better not let me meet him again, otherwise, dudurugin ko talaga ang katawan niya. Naikuyom ni Chet ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa oras na ito, si Jack, na ang isang braso ay nakapulupot sa baywang ni Helena mula sa likod, pagkatapos ng ilang beses na pagbabago ng direksyon, ay mabilis pa ring tumakas kasama ang kabilang partido. Si Helena na nakayakap kay Jack ay mukhang nagtataka. Akala niya ay lalabanan ni Jack ng husto ang kalaban. Kung tutusin, hindi mahina ang combat effectiveness ni Jack, at laking gulat niya nang makitang nagawa niya ang gayong pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dadalhin siya ng batang ito upang makatakas sa susunod na segundo. Ramdam na ramdam ang pagkalalaki ni Jack, kumalabog ang puso ni Helena, palihim niyang nilinggan ang gwapong profile ni Jack, at ilang sandali pa ay bahagya siyang nawala ng ulirat. Hindi niya maisip kung paano pa rin ang lalaking na frame niya sa mga oras na ito, desperadong tinutulungan siya. Matapos lumipad ng ilang sandali, natitiyak ni Jack na ligtas na sila. Nang hindi naabutan ni Chet, inilapag niya si Helena sa lupa. Jack, akala ko gusto mo talagang kalabanin si Chet. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili mong tumakas kasama ko. Umupo si Helena sa ilalim ng puno, namumula ang mukha niya at sumilip siya kay Jack, pagkatapos ay sinabi niya, tama ang iyong pinili. Mas mataas ang antas ng kanyang cultivation kaysa sa iyo, at hindi siya nakagamit ng pinakamalakas na pag-atake. Kung nagpatuloy ang laban na iyon, ikaw at ako ay namatay doon. Sinadya mong nilero ang iyong pinakamalakas na suntok sa desperadong paraan ng pag-atake, at pagkatapos ay makuha namin ang bentahe ng pagtakas. Sabihin mo, gusto kong purihin ang iyong katalinuhan. Nakinig si Jack, pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, sa tingin mo ba hindi ko siya kalaban? Ayokong makipagtalo sa kanya. Tutal, ang lalaking ito ang pangalawang Young Master ng Hunt family. Kung papatayin ko siya, hindi papayag ang Hunt family. Madali lang akong umalis, walang ibang tao doon na makakaalam kung pinatay mo siya o hindi. Binigyan ni Helena si Jack ng isang blankong tingin, kung hindi mo siya kayang talunin, tumakas ka. Hindi naman ito isang kaiyahiyang bagay, sa totoo lang.
Nahihiya ka bang aminin? Ang iyong cultivation base ay mas mababa kaysa sa kanya. Ito ay medyo kahanga-hanga na maagaw mo ako. Nakangiting naglakad si Jack. Pagkatapos ay tumingin siya kay Helena at sinabi, paano mo nalaman na walang iba? Naramdaman ko na, sa hindi kalayuan, may dalawang sobrang malabong aura. Narinig ko lang ang tunog ng away mo, sigurado akong narinig din nila ang away natin. Kung papatayin ko talaga si Chet, pagdating ng panahon, sigurado akong sasabihin ng mga iyon sa pamilya ng Hunt. Kabanata 13:24. Naramdaman mo pa rin na may ibang taong nakatingin sa atin ng palihim. Nagulat si Helena. Wala man lang siyang nararamdaman, at hindi niya alam na pinagmamasdan ni Jack ang pag-aaway nilang dalawa. Gayunpaman, kung ito ang kaso, si Jack ay nakikipaglaban ngayon, at siya ay dapat na mas nakatuon sa pakikipaglaban. Bakit niya naramdaman ang dalawa pa? Nang makita ang mukha ni Helena na may pagkalito, ngumiti si Jack at nagsabi, ako ay isang alchemist. Mas malakas ka na sa kapangyarihan ng pag-iisip, at ang aking pangunawa sa paligid ay mas malakas kaysa sa iyo. Bukod dito, nararamdaman ko na ang aura ng kabilang partido ay napakalakas. Tinatansya na ang antas ng paglilinang ay hindi mababa. Sa puntong ito, huminto si Jack bago nagpatuloy, kaya, sa presensya ng mga tagalabas, mas mabuting hayaan ko muna itong young Master Hunt. Nahiya si Helena, at sinabing may malungkot na mukha, fine. Mukhang kung lalaban ka sa kanya, mananalo ka. Pero paano mo nalaman na walang ibang trump card si Chet? Galing sila sa pamilya ng Hunt. Nung inaway ko siya ngayon, siguradong hindi ko ginawa ang lahat ng lakas ko, noong una ay paglaruan ko siya. Hindi rin inaasahan ni Jack na may mukha pa rin si Helena para makipagtalo sa kanya. Hindi niya napigil ang ngumiti ng malamig, tama, oo, ipinapalagay mo lang na hindi ko siya matatalo, ngunit kahit papaano ay kinuha kita at nakatakas ng ligtas, at ikaw. Kung hindi ako nagpakita sa oras, namatay ka na doon. Kinagat ni Helena ang kanyang mapupulang labi, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo, at medyo kinakabahang nagtanong, kung gayon, alam mo na ang young Master Hunt ay may napakataas na antas ng cultivation at napakalakas sa pakikipaglaban, bakit kailangan mong magmadaling lumabas para iligtas ako? Para sa akin, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Sinira ko ang iyong reputasyon at hiniling sa iyo na magpanggap na boyfriend ko. Hindi ka ba galit sa akin? Natigilan si Jack pero sinabing, galit. Originally nagalit ako pero napag-isip-isip ko mamaya at alam kong hindi mo ito mapipigilan. Tsaka, kung hindi ko nakilala ang relasyon natin mamaya, hindi ito gagana. Kapag dumating ang oras, ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay magsasabi na kaming dalawa ay nakikipaglaro sa kanila at tinatrato silang mga tanga. Kung ganoon, bakit mo ako iniligtas? Matapos itong mapag-isipan ni Helena ay hindi na niya naiwasang magtanong muli. Kung tungkol sa pagliligtas sa iyo, hindi ko alam ng malinaw. Baka ayaw kong mapahamak ang isang kagandahang tulad mo sa taong matabang iyon. Sagot naman ni Jack. Matapos pakinggan ni Helena, bahagyang nadismaya ang puso niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Jack, at nagtanong, wala na bang ibang dahilan? Iba pa, ano pa ba? Magligtas ka lang ng isang tao. Nung mga oras na yon, hindi ko masyadong iniisip. Ayoko sa matabang yon. Syempre hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Walang pakialam na sagot ni Jack. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumimangot na naman siya, kung sasabihin ko pa ang isa pang dahilan, siguro dahil pakiramdam ko hindi ka ganoon kasama sa kalikasan, not to mention na kapatid pa rin kita ni Daniela. I and Daniela are super good friends. Nang marinig ito tungkol kay Daniela, medyo nawala si Helena, at hindi niya masabi kung bakit siya nakaramdam ng pagkaligaw. Hindi niya alam kung dahil ba sa unang halik niya sa lalaking ito. Okay, maraming salamat. Ngumiti si Helena, pinipilit na huwag masyadong mag-isip sa kanyang puso, at tahimik na sinabi sa kanyang sarili na ito ang kasintahan ng kanyang kapatid na si Daniela, at siya at ang lalaking ito ay walang anuman sa isa't isa. Hindi inilantad ni Jack ang kanyang kasinungalingan, na maganda naman. Bumaba ang tingin ni Jack sa dibdib ni Helena, putol ang damit at umaagos pa rin ang dugo mula doon. Dadyugo pa rin ang dibdib mo. Kumunat ang noo ni Jack bago sinabi. Kabanata 13:25. Ibinaba ni Helena ang kanyang ulo at ang namumutla na niyang mukha ay biglang namula ng husto, at hindi na siya makapaghintay na gumapang kaagad sa isang butas. Agad niyang hinaranggan ang malalaki niyang dibdib gamit ang kanyang kamay at binigyan si Jack ng masamang tingin, hindi ka ba masungit? Anong tinitingin-tingin mo? Pervert ka rin yata, wala kayong kahihiyan. Napakunot si Jack at natigilan. Sinusubukan lang niyang tumulong pero tinatawag siyang pervert ng babaeng ito. Sa pag-iisip nitong nakalipas na 2 araw, lalong sumakit ang puso niya dahil sa mga problemang idinulot ng babaeng ito.
He simply smirked, really? Di ba sabi mo boyfriend mo ako sa harap ng lahat? Since ganyan naman ang relasyon natin, simula nung first time mo akong binigyan ng halik, bakit nahihiya ka pa? Nung nasa kalye ka nung araw na yon, di ka ba masyadong nag-isip? Ikaw, galit na galit si Helena, hindi niya inaasahan na paglalaroan siya ng lalaking ito. She gave Jack a blank look, and then said, "You know I had no choice but to say that. Now that everyone knows our relationship, we can just go continue like this." No, don't worry. Maghihintay tayo saglit, pagdating ng panahon, masasabi natin sa lahat na naghiwalay na tayo. Tapos hindi na kita guguluhin. Natatarantang sabi ni Jack, hindi mo ako guguluhin. Haha, iniistorbo mo na ako. Ngayon ang mga tao sa pamilya Hunt ay galit sa akin, maraming mga young master na nagkakagusto sa'yo, galit din sila sa akin. Ako ngayon ay isang pampublikong kaaway. Narinig ni Helena ang reklamo ni Jack at hindi niya napigil ang mapangiti, at sa kabahagyang nagsalita, hindi maintindihan ang bagay na iyon, hindi ganoon karami ang mga young master na gustong maging boyfriend ko. Okay, kahit anong sabihin mo. Napatingin si Jack sa babaeng nakaupo sa lupa, saka pinitik ang palad at kumuha ng hilang pil at ibinato sa kanya. Ano ito? Tumingin si Helena kay Jack na may kaina-hinalang ekspresyon sa kanyang mukha, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako iinom ng anumang kaina-hinalang gamot. Hindi ako ganoon kadaling lokohin. Napahiya si Jack at walang magawang sinabi, ate, kung gusto kong mag-isip ng iba tungkol sa iyo, gagamitin ko pa ba ang pamamaraang ito sa iyo? Mukhang totoo yan, pero ngayon lang ako nakainom ng gamot sa pagpapagaling. Kalimutan na natin. Tiningnan ni Helena ang kanyang sugat sa dibdib, at pagkatapos ay sinabi, tingnan mo, wala nang pagdurugo. Halos manlaki ang mata ni Jack dahil halos mahulog na ang damit ni Helena sa kanyang dibdib. Ubo, sobrang sama ng epekto ng gamot mo. Kung iinuman mo itong gamot ko, matagal na itong tumigil sa pagdurugo, at baka halos gumaling na ang mga sugat. Umiling si Jack, at pagkatapos ay sinabi, kung ano ang gusto mo, kung hindi ka maniniwala, huwag kainin ito, ngunit kung naniniwala ka, subukan ito. Ako, hayaan mo akong subukan. Tumingin si Helena kay Jack, nag-alinlangan sandali, at tuluyang direktang nilunok ang pil na binigay ni Jack. Kabanata 13:26. Matapos lunokan ng tableta, nakita ni Helena na nagsimula ng maghilom ang mga sugat sa kanyang katawan, at ang bilis ng paghilom ay halatang mas mabilis kaysa sa tableta ng kanilang pamilya. Ang epekto ay mas mahusay, na kahit konting galos ay hindi makita. Napakalakas ng healing pill ng White family mo. Mukhang napakalakas ng research ng White family mo sa mga ganitong bagay. Naramdaman ni Helena ang kapangyarihan ng tableta at nananjes. Hindi ito mula sa pamilyang puti. Pinino ko ito kapag wala akong gagawin, at kahit na medyo kumukonsumo ng oras ito. Mapait na ngumiti si Jack bago nagpatuloy, kapag malaya na ako, tuturuan ko ang iba sa pamilyang White, at makakagamit sila ng mas mahusay na gamot sa pagpapagaling sa hinaharap. Hindi ko ine-expect na may ganyang talent ka. Pagtingin kay Jack sa tabi niya, unti-unting napuno ng pagpapahalaga ang mga mata ni Helena. I have to say that the boyfriend of my third sister found was really good in all aspects. Hindi lang maganda ang talent niya, mabait din siya sa iba at sobrang gwapo rin. Sa kanyang puso, hindi niya namamalayang nakaramdam siya ng kaunting inggit. Bakit sa loob ng maraming taon ay hindi niya nakilala ang isang napakabuting lalaki? Marahil, kung hindi si Jack ang nobyo ng kanyang pangatlong kapatid na babae, hindi ba magiging isang perpektong pagtatagpo ang pagtatagpo nila ni Jack? Matapos mag-isip tungkol dito, naging tulala ang mga mata ni Helena. Sa tingin ko ay may kuweba doon at maggagabi na. Bakit hindi natin gawing magpahinga dito para sa gabi? Tumingin si Jack kay Helena at sinabing, basa sa dugo ang damit mo, bakit hindi ka pumasok at magpalit ka muna ng damit? Babantayan ko ang labas habang nagpapalit ka. Babantayan mo ako. Kumunat ang noo ni Helena, at mabilis na nahihiyang sinabi, kung gayon, paano ko malalaman na hindi ka sisilip? Nahihiya si Jack, at walang magawang sinabi, ibabagay mo ang sarili mo, kung ayaw mong magpalit at isipin mong magiging komportable ka sa pagsusuot ng damit na basa sa dugo, kung gayon ay huwag mo nang palitan. Buti na lang at maraming butas ang damit mo, at natatakot ako na kahit saan ka magpunta, pagtitinginan ka pa rin. Namula agad ang magandang mukha ni Helena habang nakatingin kay Jack, at pagkatapos ay sinabing, okay, pero hindi ka pwedeng sumilip. Kung sisilip ka, sasabihin ko sa kapatid ko. Natahimik sandali si Jack, ikaw. Sabihin mo kay Daniela, sabihin mo sa kanya na sinilip kita. Hehe, hindi ka ba mahihiyang sabihin sa kanya ito?
Quit pretending? Do you think I don't know? Kayo ng kapatid ko ang totoong relasyon. Siya mismo umamin na. Malamig na sumingot si Helena habang nagsimulang maglakad patungo sa kuweba at sinabing, kaya, kung isa kang pervert at maglakas loob na silaipan ako, at nalaman ito ng kapatid ko, siguradong tapos ka na. Sa oras na iyon, tiyak na makikipaghiwalay siya sa iyo. Naglakad si Jack sa likod at hindi napigil ang umungol ng mahina, kung talagang nag-alok siya na makipaghiwalay sa akin, maganda iyon. Anong sabi mo? Sa hindi inaasahang pagkakataon, matalas talaga ang pandinig ni Helena, nang tumigil siya at tumingin kay Jack na may pagtataka. Nagmamadaling sinabi ni Jack, wala lang, hindi ko mapigilan. May asawa ako, at mas matanda ito sa kapatid mo. Oy, siya ang nanggugulo sa akin. Hindi ko maiwasang tanggapin ang kapalaran ko. Napatingin agad si Helena kay Jack na may pag-aalipusta sa mga mata, magpanggap ka, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Akala mo bata at maganda ang kapatid ko, kaya mo siyang lokohin. May ate, napaka-inosente niya, hindi pa niya nakikita ang mundo, niloko siya ng isang lalaking katulad mo. Wala kang konsensya para masabi na si ate ang nagkusa na habulin ka. Alam ni Jack na walang maniniwala kapag sinabi niya ito. Kung tutusin, sinong lalaki ang hindi matutokso na makilala ang isang bata at magandang babae? Kahit na nakasakay siya sa kabayo kasama si Daniela, nakaramdam siya ng kabagabagan sa kanyang puso na hindi pa niya nararanasan. Kabanata 13:27. Gayunpaman, kung hindi lang dahil sa lasing ng gabing iyon at hindi sila natulog na dalawa, hindi niya talaga maiisip na ituloy si Daniela o kung anuman. Sige, magpapalit muna ako ng damit, tulungan mo akong bantayan ang labas, tandaan mo, huwag kang sumilip, kung hindi na kita mapapatawad. Ngumiti pabalik si Helena at saka mag-isang naglakad papasok sa kuweba. Ang babaeng ito, ngumiti ng mapait si Jack, kumuha ng sigarilyo at sinindihan, dahan-dahang hinihit-hit sa labas. Hindi rin niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Sa unang araw ng pagpasok, nakilala niya talaga sina Young Master Chet at Helena. Ang lahat ng ito ay tila talagang inayos ng tadhana. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos niyang kumuha ng 2 puff ng sigarilyo sa kanyang mga kamay, narinig niya ang isang sigaw ni Helena na nagmumula sa kuweba. Hindi maganda, may panganib. Natigilan si Jack, at agad na pumasok. Siya ay napakabilis, at sumugod sa yungib sa isang iglap. Umuungol. Pagpasok pa lang niya ay may nakita siyang tigre na tumatalon patungo kay Helena. Pinitik ni Jack ang kanyang palad, dahilan upang lumitaw ang itim na espada sa kanyang kamay, at nilaslas ang tigre. Napakabilis ng takbo ni Jack, at lumipad ang isang espadang aura, na direktang tumaga sa ulo ng tigre, na naging sanhi ng pagkahulog ng tigre sa lupa, at hindi na makahinga. Isa lang itong halimaw na maihahambing sa huling yugto ng demigod, ikaw talaga. Matapos patayin ni Jack ang halimaw, lumingon siya at tumingin kay Helena, na nakatayo sa tabi ng batong pader ng kuweba. Huwag kang titingin dito. Sa sandaling ito, si Helena ay may hawak na palda na kalalabas lang niya, at nagmamadaling tinakpan ang kanyang hubot-bubad na katawan, ang mga dagwang damit ay nagkalat sa lupa sa tabi niya. Medyo natulala din si Jack nang makita ang eksenang ito. Bagamat hinaharangan ni Helena ang kanyang katawan ng palda, ang puti niebe ng mga hita at ang mapang-akit na collarbone ay mukhang napaka-sexy, at medyo natrap si Jack sa kawalan. Walang pag-aalinlangan si Jack na kung papalitan siya ng ibang lalaki, at hindi pa tuluyang gumaling ang pinsala ni Helena, kasama ang mahiyaing hitsura nito, tiyak na hindi nito mapipigil ang sarili at diretsyong sumugod sa kanya. Ikaw, nakatingin ka pa. Namumula ang mukha ni Helena, at hindi siya makapagsalita. Hindi pa siya natitigan ng ganitong lalaki. Nang magkamalay si Jack, napahiya din siya, at agad na nagkunwaring laming-galinga, tingnan ko kung may iba pang halimaw sa kuwebang ito. Pagkaraan ng ilang sulyap, mabilis na lumabas si Jack at sinabing, kapag nakapagbihis ka na, ipaalam sa akin kung kailan papasok. Pagkaalis ni Jack, galit na nagpout si Helena, habang tinitingnan ang halos perpektong figure, at gustong umiyak ng walang luha. Kabanata 13:28. Okay, pwede ka nang pumasok. Maya-maya ay isinuot na ni Helena ang palda, at nang tuluyan na siyang kumalma ay sumigaw siya sa labas. Pumasok si Jack na may kasamang kuneho na kamamatay lang, at pagkatapos ay iniwan ito sa isang tabi. Bakit ka pumasok na may dalang kuneho? Agad na tanong ni Helena nang makita ang maliit na halimaw na hayop na bangkay sa lupa. Ngumiti si Jack at sinabing, idol pa rin ako, iiho ko na lang sandali. Pagkatapos sabihin niyon, lumabas muli si Jack at nakakita ng tuyong kahoy, bago ito sinindihan. Binalatan niya ang balat ng kuneho at sinimulang iiho ito. Kanina, may nakita ka ba?
Umupo si Helena sa isang tabi, at maya-maya, mahinang nagtanong. Wala akong nakita. Hindi ka ba gumamit ng damit para takpan ang sarili mo? Umubo ng awkward si Jack, at pagkatapos ay hindi napigil ang umungol, kahit nasugatan ka, ang halimaw na hayop ay walang mataas na antas ng paglilinang, dapat ay nakayanan mo ito, tama ba? Binigyan siya ni Helena ng isang blankong tingin at sinabing, sa una, ang tigre ay nagtatago sa madilim na lugar doon. Hindi ko man lang napansin na may mga halimaw sa loob, tapos nang tumalon ito, natural na nabigla ako. Ibig mong sabihin, inaasahan mong nagmamadali akong lumaban ng walang suot na damit. Natigilan si Jack at awkward na ngumiti, tama ka. Ito ang unang beses na nakarating ako sa ganoong lugar. Nakalimutan kong maraming halimaw pala ang naroon. Dapat ay pumunta muna ako para tingnan bago ka papasukin sa kuweba. Ha! Natutuwa akong alam mo. Ngumuso si Helena. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya muli kay Jack, nga pala, hindi mo masasabi sa dalawang nakababatang kapatid na babae ang nangyari sa akin ngayon. Napangiti si Jack at sinabing, huwag kang mag-alala, wala naman akong nakita, kaya wala namang dapat pag-usapan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, kung may nakita ka, mauunahan ka sana ng kalokohan. Kumunat ang noo ni Helena at galit na sabi, wala akong masasabi kung ganoon din. Ngumiti si Jack, matapos mayho ang barbecue, hinailan niya ang isang malaking binti ng kuneho at ibinigay ito kay Helena, gusto mo bang kumain? Huwag kang mag-alala, pinanood mo lang akong inihaw. Siguradong hindi ito lason. Sa tingin ko hindi ka maglalakas loob na gawin ito. Nakaramdam ng init si Helena sa kanyang puso at kinuha ang binti ng kuneho. Ito ang unang pagkakataon na inalagaan siya ng lalaking ganito. Sa pag-aalaga, nakaramdam siya ng kaunting sarap sa kanyang puso. Matapos kumagat ng kaunti, lumiwanag ang mga mata ni Helena at nagulat siya, well, ang sarap talaga, ang sarap talaga. Pinitik ni Jack ang palad at naglabas ng isa pang bote ng white wine, bago ito ininom pagkatapos buksan. Marunong ka talagang mag-enjoy, at talagang nagdala ka ng alak. Tumingin si Helena kay Jack, at bahagyang nagulat. Hehe, gusto mong uminom. Ngumiti si Jack at inabot ang alak sa kamay niya. Hindi ako iinom. Kung kasama ko ang pamilya Cabello, makakainom ako ng ilang higop. Pero, sa ganitong lugar, hindi ako maglalakas loob na uminom. Kung lasing ako, baka maging magulo. Kabanata 13:29. Kinawayan ni Helena ang kanyang kamay, at maya-maya ay may naisip, at tinanong si Jack na interesadong interesado, nga pala, dahil may relasyon kayo ni Daniela, paano kayo nagkakilala? Nagkataong nahuli siya ng isang magnanakaw ng kabayo, at nang makatagpo siya ng magnanakaw ng kabayo, pinatay ko sila at iniligtas siya. Kumuha si Jack ng subo ng karne ng kuneho sa kanyang kamay at marahas na ibinuhos ang alak sa kanyang bibig. Pagkatapos uminom ng mga espiritu, sinabi niya muli, pagkatapos ng dahan-daang pagsasama, kami ay magkasamang bumalik sa aming pamilyang puti. Mukhang kahina-hinala si Helena, 1 buwan pa lang kayong magkakilala, pero sinasabi mo na unti-unti na kayong nagkakasundo. Iisipin ko na napakabilis na ng ganitong bilis. Maraming mga taong nakakilala na kay Daniela sa loob ng ilang taon, ang ilan ay higit pa sa 10 taon, ay hinabol siya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nakuha ang kanyang puso. Talagang mapalad ka na makuha ang puso ng aking nakababatang kapatid na babae. Napakapangit na swerte, haha. Pagkarinig ni Jack nito, ngumiti siya ng mapait, at lalong naging komplikado ang puso niya. Nag-uusap ang dalawa, at talagang gabi na. Gayunpaman, kinaumagahan, ganap na gumaling ang mga sugat ni Helena. Bueno, gumaling na ang mga sugat ko, gagawa ako ng sarili kong paraan para kung may makita akong kayamanan ay hindi ko na ito kailangang agawin sa iyo. Lumabas si Helena sa kuweba at nag-inat ng bewang. Ang perpektong figure niya ay muling na-highlight kaya't hindi maiwasang magpantasya tungkol dito. Okay, mag-ingat ka sa sarili mo, huwag mong sagasaan ulit ang young master hunt na iyon. Lumipad si Jack, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, casual niyang pinaalalahanan siya. Hindi ganoon kadaling makita siya. Lumipad si Helena sa isang iglap, tumingin kay Jack, at pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala, kakaunti lang talaga ang kalaban ko. Gayunpaman, paalis na silang dalawa, narinig nila ang ingay ng away sa hindi kalayuan, at papalapit na ng papalapit ang tunog dito. Ito ang pamilyang puti. Tiningnan ito ni Jack at mabilis na nalaman na may 4 o 5 miyembro ng pamilyang puti sa harapan nila, na hinahabol at tinatakasan ng isang grupo ng mga tao. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod. Ayaw itong alalahanin ni Helena, ngunit hindi nagtagal ay may natuklasan siyang problema.
Ang 7 o 8 tao na humabol sa pamilyang puti ay talagang mga Panginoon ng pamilya Cabello. Ngumiti siya ng mapait, umiling, at agad na lumipad papunta doon. Damn, Beth, dapat ba nating ibigay sa kanila ang mga bagay na ito? Talagang hinahabol tayo ng mga lalaking ito. Napakunot ang noo ni Yul na lumipad sa harapan at tumingin sa mga taong humahabol sa kanila saka sinabi sa katabi niyang si Beth. Hindi, sa wakas nakakuha ako ng puting token, bakit ibibigay ito sa pamilya Cabello? Napangiti si Beth at nakitang palapit na ng palapit ang kabilang partido sa kanya at kay Yul, desididong sinabi niya, okay, magkahiwalay na tayo, sa ganoong paraan kapag nahuli nila tayo, hindi tayo magkakasamang mamamatay. Hoy, parang si Kuya Jack yan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Yul ang isang lalaking lumilipad at tiningnan ito ng malapitan. Lumiwanag ang mukha niya nang makitang si Jack iyon. Siya talaga to, grabe, huwag kang tumakas, this time nandito na si Master Jack, siguradong mananalo tayo. Papatayin natin tong mga kapamilyang Cabello. Agad na huminto si Beth, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Basta andito si Jack, siguradong hindi nila kalaban ang mga nasa likod ng pamilya Cabello. After thinking about it, Yul said, you really want to kill them. Itong mga taga-Cabello family, although poet sila, hindi ba si Jack at ang eldest lady ng Cabello family, in a romantic relationship. No need to make things bad between us, right? Saglit na hindi nakaimik si Beth, sa kanilingan si Yul at sinabing, masyado kang naloko, hindi mo ba nakikita? Si Jack at ang panganay na babae ay walang relasyon. Wala silang choice, kailangan muna nilang kumilos bilang isang peking mag-asawa pansamantala. Hindi magtatagal at talagang mahahanap na ni Helena ang kanyang syota, at tiyak na mag-break na silang dalawa. Kabanata 13:30. Nang marinig ni Yul ang sinabi ni Beth, bigla ding natauhan si Yul, tingnan mo, ngayon lang nagkita sina Jack at Helena, at hindi pa sila nagkikita noon. Paano sila biglang naging mag-asawa? Mukhang naging mabait si Jack para tulungan si Helena, at ayaw niyang masaktan siya. Kung hindi, natatakot akong magkagulo ang pamilyang White. Tumango rin si Beth, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang mga tao sa pamilya Cabello ay napakamapagmataas. Ang una at pangalawang elder ng pamilya Cabello ay may kamangha-manghang mga talento. Dapat nating subukan ang lahat upang hindi sila masaktan. Sa puntong ito, huminto si Beth bago nagpatuloy, gayunpaman, kung ako si Helena, hindi ko gugustuhing may kinalaman sa mataba na iyon, si Chet Hunt. Mas gugustuhin kong ibigay ang aking unang halik kay Jack kaysa pakasalan siya. Nang matapos siyang magsalita ay pumunta sa harap nila si Jack at huminto. Agad ding huminto sa hindi kalayuan ang 7 o 8 miyembro ng pamilya Cabello na tumutugis. Nakakagulo ito. Bakit nandito ang young master ng White family? Ang batang ito ay nasa gitnang yugto ng True God realm. Isang lalaki mula sa pamilya Cabello ang lumubog nang makita niyang paparating si Jack. Kuya Frederico, sumuko na tayo. Hindi tayo mananalo dito. Ang isa pang batang babae, pagkatapos tumingin kay Jack at iba pa, sa wakas ay sinabi kay Frederico Cabello. Nakaramdam ng sama ng loob si Frederico at susuko na sana, ngunit sa sandaling ito, muling nagningning ang kanyang mga mata, at bigla niyang itinuro ang di kalayuan at nagulat na napabulalas, tingnan mo, Missy. Great, nandito na si Missy. Tapos na ang mga tao sa White family. Sabi ng isang lalaki mula sa pamilya Cabello, na may hitsura ng pagkasabik. Oo, nandito na ang panganay na babae. Siya ay isang malakas na babae sa yumaong True God realm, at ang pinakamakapangyarihang amo ng aming pamilya Cabello. Ngayon, kung hindi ibibigay ng pamilyang White ang kanilang mga token, hindi nila malalabanan na kunin natin ang mga ito. Ang batang babae na nangakit kay Frederico noon, pagkatapos mag-isip, nakangiting sabi nito, parang nasa kamay na nila ang gusto nila. Pero, hindi ba may relasyon ang panganay na babae at tagapagmana ng pamilyang puti? Tutulungan ba niya tayo? Sabi ng isang lalaki na may kakaibang ekspresyon matapos itong isipin. She should help us. Narinig ko sa elders ng Cabello family na ginawa ito ng first young lady para pigilan siya ng Hunt family na pilitin siyang pakasalan si Chet. Naniniwala ako na talagang tutulungan tayo ni Miss Helena. Napakunot ang noo ni Frederico, at pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip na may pag-aalinlangan. Maya-maya, lumipad si Helena at tumayo kasama ang pamilya Cabello. Anong nangyayari? Tumingin si Helena kay Frederico at sa iba pa bago nagtanong. Miss, nakakuha sila ng puting token, isang puti, at 10 itim na token, at ang babaeng iyon, ay mayroon ding second grade low level spirit grass, kunin natin silang lahat.
Isang hakbang pasulong si Frederico at sinabi kay Helena, nang magsalita siya tungkol sa token at spirit grass, puno ng apoy ang kanyang mga mata. Guro, una naming natuklasan ang mga bagay na ito. Pagkatapos naming makuha ang mga ito, gustong kunin ng mga taong ito. Nang makitang dumating si Helena, muling naging solemn na ang mga mukha ni na Beth, Yul at iba pa. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.